Kasi 'pag nagubad pa ako ng magpapalit pa ako ng t-shirt, hahaba pa. Kung ano na pinantulog ko, dinakitan ko na lang. Okey, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, yun pong nangyari kahapon na rally, marami po nangangantyaw, onti lang kayo. Wala, presidente pa rin si BBM. Yung meron pa pong taga-abroad, pasensya na yung mga fans ni Maharlika. May sinasabi pa na hijack. Minsan si Maharlika, minsan, matutuwa ka sa sinasabi, minsan hindi. Alam mo Maharlika, may mga bagay na hindi mo maunawaan kung wala ka rito sa Pilipinas 'no. Ang mga rally ngayon, wala tayong isang organisasyon lang, 'di ba? Tapos merong bumabaklas. Ang mga Duterte supporter sa pagkakaunawa lang, 'pag 'di mo na nakita daliri mo may kasabihan 'yan. 'Di ko maintindihan kung ano ibig mo sabihin na 'di makita yung daliri. Ang point ko mga kapatid 'no, iba yung sitwasyon dito sa Pilipinas ngayon kaysa yung sitwasyon ng People Power 1 at People Power 2, 'di po ba? Ngayon po kakaiba po kasi yung mga anti-corruption, lahat po ng Pilipino anti-corruption. Ah, lahat ng Pilipino anti-corruption. Lahat gustong sumama sa rally. Kaya lang may mga grupo na anti-corruption sila pero gusto nilang unahin na mawala sa landas nila si Inday Sara. Kaya hindi masolid, 'di ba? Katulad nung nangyari nung September 21. Nung September 21, alam natin na lahat ng taong dumalo roon ay anti-corruption. Pero yung mga dilawan, nilito nila yung mga tao, na ang anti-corruption means anti-Duterte, 'no? So, kasi politika yung inuuna nitong mga dilawan na 'to. Alam niyo sa totoo lang po natutuwa ako rito kay Barsaga. Eto naman si Maharlika hindi naman niya alam na magkakampi naman yung taga Raha Sulaiman. Maharlika, mahirap yung mga nakakarating sa'yo wala naman sa mga rally, 'di ba? Baka kung saan-saan mo lang 'yan. Hindi po magkaiba. Hindi po magkaibang rally yung, Forbes Park at tsaka yung sa Raha Sulaiman. Kaya yung mga sinasabi mong hina-hijack, minsan isip-isip muna bago mag-vlog. Ako may karapatan ako magsalita tungkol sa rally. Sa rally lang kita kokontrahin, wala akong pakialam sa mga exposition mo, 'no? Kasi nakakabuwisit na kami rito nagsisikap na, maging yung rally, tapos gagawan niyo lang ng intriga. 'Di naman po magkalaban yung nag-rally sa Raha Sulaiman at tsaka 'tong mga nasa Forbes Park. Wala pong organisadong nagra-rally ngayon sa kasalukuyan. Unti-unti, unti-unti pa lang 'no, yung mga yung mga tao unti-unti pa lang na nabubuksan yung isip nila para magpakita na ayaw na namin. 'No, 'wag niyong paghiwa-hiwalayin sa mga komento niyo na hindi niyo naman alam. 'Yun nga po sinasabi ko, hindi ko po siya pinakikialaman sa iba, first time ko lang po. Pero puwede ba 'wag mo kaming pakialaman dito sa mga rallying nagaganap dito, dahil wala naman talaga yung sinasabi mo. Pumunta nga si Kiko ro'n, sa Raha Sulaiman, magkakasama nga sila,
ang point ko lang mga kapatid, 'no, sana sabihan niyo rin si Maharlika, pabaya na lang kasi yung mga taong nagra-rally, 'di naman po 'yan nagpapasarap buhay. Napakahirap po, tumayo ka dun, mainitan ka, 'no? 'Wag niyo ng kung mga taga-ibang bansa po kayo at nanonood lang kayo o may kasi yung mga narito, wala po kami nakikitang conflict, eh. Ang nakikita po namin conflict pagkasabay natin yung mga dilawan. Pero 'pag mga alam ng lahat na nagra-rally, iisa po yung sigaw, 'di ba? Iisa nga po yung sigaw, anti-Marcos na sila, alam na po nung mga nag-rally kagabi o kahapon. Huwag niyo kantyawan yung mga taga Raha Sulaiman. Maghapon nga sila nanawagan na mag-rally. Maghapon nga sila nanawagan na sumama kayo, eh. Hindi ako maano sa'yo, kaya lang wag ka nang makigulo. Wag mong pagbintangan yung mga taga Raha Sulaiman ng mga hijack. Kung sino-sino naman, ang tanong, nasa rally ba yung ano? Hindi mo ba alam na parehong mga mukha lang yun? Yung mga taga Raha Sulaiman, sila din yung nagpunta dyan sila din yung kasama ni Kiko na nasa Dasma. Nakakainit kasi yung mga yan, 'no? Narito sila sa Pilipinas kung saan talaga yung tunay na laban. Nakuha nila, yung kaharap nila yung pulis. Yung yung ako po, yung mga tao na kaharap mo na yung mga pulis na sumisigaw ka na pinaglalaban mo. Tapos kayo, nasan kayo? Tapos ang kakantyawan mo, mag-expose ka na lang na mag-expose mula dun sa mga puting ahas mo, wala akong problema. Mag-expose ka ng mga nalalaman mo pero never mong kantyawan yung mga nagrarally. Hindi kita binabanatan na yung mga paniniwala mo, wala akong pero yung mga nagrarally, bakit mo kakantyawan yung mga nagrarally? Anong hijack pinagsasabi mo? Yun din yun, sila din. Yung mga nagrally sa Raha Sulaiman, sila rin yung nagmarcha at nariyan sa may Dasmariñas. O kung saan man yan, Arnaiz Street, sila din yun. Hindi ako nakikialam, expose mo, nakakatulong ka, 'di ba? Sa mga may nagbibigay sa iyo ng mga impormasyon, wala akong problema dun, eh. Pero yung bigla mo lang nakita na may nagkahiwalay, wala wala pong pag-uusap-usap yung mga leader. Nanawagan po si Barsaga ng gustong pupunta po dun sa Forbes Park. Eto naman po, meron pong organisasyon din 'yan na ang panawagan naman nila, pumunta naman dun sa may Raha Sulaiman. Ano po bang masama dun? In fact, yung mga nasa Raha Sulaiman nagmarcha papunta rin po sana ng Forbes Park, naharang na nga lang. Ano yung sinasabi ninyong bakit hinostage ba? Tinatama ko lang po dahil maraming naniniwala po na wala po rito sa Pilipinas, eh. Sila din po yung papunta ron. Naroon po ako, eh. Huwag niyo sabihin mas marunong pa kayo sa amin. Na sinasabi ng mga nanonood sa akin na, "Boss, nariyan na sila sa Dasmariñas. Boss, hinarang sila." Oh, saan si Kiko? Oh, papunta na si Kiko. Sumakay na lang yata. Nakakalungkot kasi nalulungkot po ako kasi yung mga nagrally, hindi naman po yan yung nagpasarap ng buhay. Umaga pa lang nasa Raha Sulaiman na sila, eh.
Umaga pa lang nananawagan na yung mga tao na yan, eh, paos na nga, namamaos na, nakantyawan pa na ng ha-hijack. Ano ba hinijack nila? May hijack po bang ganun? Magsasanib. Ang panawagan po rito, paano niyo sasabing hinijack? Ang panawagan dito ni Kiko Barsaga, pumunta kayo ng alas 10 ng gabi dito sa may Forbes Park. Akala mo naman, umaga pa lang pwede ka nang tumambay doon. Napakainit doon. EDSA yun eh. Kaya ingat-ingat po tayo. Buti sana kung sinabayan pati oras. In fact, nagpunta ron si Barsaga eh. Oh, tapos at saka alam talaga yung mga vlogger, kakontak ko yung mga vlogger eh. O kala ko ba Forbes Park tayo? Ay, Boss Baz, pupunta din kami diyan mamaya. Dito muna program. Oh, anong ano ron? Anong hijack na pinagsasabi nyo? Kutya. In fact, magmamarcha nga sila eh. Eh dahil ako hindi ko kaya yun, magmarcha. Doon na ako kagad, doon na ako dumiretso. Huwag nyo na pong ipagtanggol. Kasi wala naman pong grupo na sinasabi kayo eh. Wala pong grupo-grupo tayo. Wala pa pong mga organized na grupo. Ano po bang grupo pinagsasabi nyo? Anong grupo? Nanawagan po yung mga yan, may pumunta. Masama po ba yun? Ano pong grupo-grupo? Hindi pa po organized tayo. Marami pa pong grupo na kung ano-ano, hiwa-hiwalay pa po. Si Barsaga po, si Kiko Barsaga, nananawagan po siya bilang siya, si Meow Meow. Nananawagan po. Yung grupo po, meron silang sariling lakad eh. Oh, kung saan nyo gustong sumama, ano bang hinijack? Wala po akong kinamumuhian, tinatama ko lang po yung mga mali-maling mga kasi alam niyo po, kaya po 'di ba ang tanong ko diyan, sabi na nga ng kinakantyawan na nga tayo ng kalaban ng onti ang onti. Bakit kaya niyo ba 'yan ng sarili niyo? Kaya niyo ba ng ganyang karami? Alam niyo po, wala pong grupo si Kiko Barsaga. 'Di ba? Nanawagan po siya ron, may mga tumalima. Yun po yung pagkakaiba eh. In the long run po, maganda po to para sa atin. Bakit? Nung 21, ang gulo po talaga, 'di ba? Putya, mapapaaway ka talaga dahil sinisigaw nila na ikulong si BP Sara eh. Ganun po manlin lang to mga dilawan, ganun manlin lang to mga makakaliwang grupo. Nililin lang po yung mga Pilipino. Akala ng mga Pilipino, kaya sila nagpunta ron dahil sa mga flood control projects. No? Dahil sa pagnanakaw sa flood control. Okay. Akala nitong mga grupo na to, ng mga po umatin, ano po pagkakaiba kahapon? Naroon po ako eh. Ako mismo saksi. Walang uniforme, walang mga placards. Alam mo, may isa lang gumawa ng BBM resign, sako. O hindi ko alam kung sako yun o basta tela lang. Nasulat kamay lang po, BBM resign. Isa lang po ang nakita ko. Wala po mga placards. Nakita nyo ba noong September 21? Kung todo. Doon nyo po makikita yung organic. Pumunta ron yung mga tao, no? Pumunta ron yung mga Pilipino sa Forbes Park at tumambay doon, naghihintay ng Kiko Barsaga. Okay. Kung ang sukatan po ninyo ng tagumpay ay napabagsak ba si Marcos nung rally na yun? Hindi naman po yata, hindi po yun yung purpose nun. May narinig ba kayo na
ibagsak. Ang ibig sabihin ni Kiko Barsaga, dalhin natin, no? Dalhin natin mismo sa bahay ng mga magna. Doon mismo sa bahay sa Lungga. Alam niyo po, sa totoo lang, ako, nakita ko po yung kaibahan nito eh. Unlike po nung mga naatinan natin rally na may grupo talaga, maisog o UPI, ano yun, UPI, no? United People's Initiative, maisog, PDP Laban, yung kay Pastor Quebuloy, yung panahon ng KOJC nagrally sila. Alam mo yung grupo, may mga grupo, may mga t-shirt, no? May mga dito po, ang kakaiba po dito sa Forbes Park, pumunta puro yung mga tao habang wala pa pong 10:00, nakatambay lang muna sila sa Jollibee, no? Nakatambay lang muna sila sa mga parkeron, may mga tambayan doon eh. Sabi ko atin to na rally. Tapos may mga 9:00 pa lang, may mga nakatayo na ron. May mga kasama na ng mga pulis. Habang nakatambay pa yung mga pulis, hindi pa nakaporma. Naroon na ako eh, nagbi-video na ako ron eh. Organic po, bakit po nakakatawa? Kasi yung mga tao gustong pumunta. Yung mga tao talaga, kung may pagkakataon sila, alam nila yung lugar, no? At saan pupunta. Yung tsak na pupuntahan, siyempre kakabahan ka. Ako nung hapon, nagpunta ako ron, panay pulis, panay ano, may mga SWAT. Doon pa lang sa MRT, sabi ko, yari. Pero nung gabi, nung pagbalik ko, wala na yung nasa MRT. Doon na lang, marami na lang naroon sa may gate mismo. Okay. Kaya nakita ko po yung pagiging, hindi po yung kagustuhan po ng tao. Tapos may mga celebrity rin. Kahit paunti-unti, si Kiko Matos, yung isa pa na mukhang sikat kasi sikat siguro sa mga kabataan yun. Sa ating kasing mga medyo matatanda, sa ating mga medyo matatanda, hindi natin kilala eh. Yung Kiko Matos, kilala ko yun dahil nakipagsuntukan yun eh. Okay. Ang maganda po nun, naliligalig natin yung mga taga Forbes Park. Yung mismong mga mayayaman na kapitbahay nito mga mandurugas. Hindi naman po lahat ng mga mayayaman ay mga mandurugas, di ba? Yung iba kaya merong bahay sa Forbes Park. Mga ano yan yung mga CEO ng malalaking kumpanya. Lahat po ng mga mayayaman may bahay dyan eh. Lahat po ng mayayaman sa Pilipinas may bahay dyan dahil ang pinakamura dyan na bahay ay 1 bilyon. 1 bilyon. Kung wala kang 1 bilyon, hindi ka pwedeng makabili dyan. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, no? Ang kaibahan po nito, pati sila naliligalig. Bakit po naligalig yan kahit konti lang? Barado yung yung gate nila eh. May nakita ko ron, gustong pumasok, hindi pinapapasok ng pulis. Iikot pa. Pero yun mo yun, super yaman mo, bilyonaryo ka, tapos paiikutin ka. Hindi ko alam kung saan lulusot yun. Kasi hindi naman pwedeng basta mag-U-turn ka sa EDSA. Ang tagal nila. Ayaw pumayag nung bilyonaryo na hindi siya papasukin. Wala silang nagawa. Nakiusap yung mga gwardya. Kasi nga, gwardyado ng pulis eh. Sabi ko, tignan nga natin to. Tignan nga natin. Ibig sabihin, yung mismong pagbabantay ng mga pulis, nakaabala na rito sa mga bilyonaryo. 2 yung nasaksihan ko na gustong pumasok na naitaboy ng mga gwardya rin mismo, nakiusap. Pero panay ang saludo nila. Bilyonaryo. Bakit kayo kumoy naharangan? Dito ako dumada. Siguro ganun ang eksena dun. Kaya lang, di na ako lumapit. Baka. Di ba? Oh.
Eto po, ang nakita ko po rito, naliligalig po yan. Makapambwisit man lang tayo ng mga bilyonaryo. O dun din sa ano, malamang hinarangan rin nila yung gate. Yung sa Arnaiz Street. Yung isa pang gate. Nagkakaideya tuloy yung mga ralista kung tayo pala ay mag-iipon-ipon sa lahat ng gate. Ibig sabihin, papupuntahan natin lahat ng gate. Lahat ng gate ngayon ng Forbes Park ay sasarahan ng mga pulis dahil po protektahan nila eh. O edi kulong na natin yung mga bilyonaryo. Ha? Nakakulong na ngayon yung mga bilyonaryo sa Forbes Park kasi lahat ng gate na lalabasan nila may nagrarally. 'Di ba? Maganda po. Ako nakita ko yun na putya kaysa Mindiola tayo lahat. Lagi ang rally Mindiola. Oh. Tapos pagdating sa Mindiola, babanatan lang, papalayasin lang, magkakabanatan lang. O yun at yun eh. Eto kakaiba. Lahat ng gate. Putya kung lahat ng gate may realista, lahat ng gate may pulis. Hindi pwedeng makakalabas-pasok ngayon yung mga tao. Nabubwisit na natin yung mga pinakamayayaman na tao. At kung nabubwisit na yung mga pinakamayayaman na tao dahil sa dalawang magnanakaw na nakatira ron, baka pati sila. Puta, hanggat hindi umaalis tong mga magnanakaw na to rito, hindi tayo mananahimik. Baka maging kakampi pa natin yung mga magnanakaw. Hindi. Baka maging kakampi pa natin yung mga bilyonaryo. Si Kiko lang po nakaisip nun. Lahat, EDSA tayo. Pucha, kahit maghapon magdamag kayo dyan sa EDSA. Di ba may pangyari na nasa EDSA shrine ang tagal? Mag-isang linggo sa EDSA shrine? Eto sa Forbes Park, no? Gwardyado agad. Kung may makapag-isip, kung maisipan ni Kiko Barsagan na parahan natin lahat ng gate ng Forbes Park para mabwisit yung mga bilyonaryo at sila na mismo magpalayas sa pamilya ni Saldico tsaka ni pamilya ni Martin Romualdez. Okay. Ang point ko pa, matagumpay ba o hindi? Tingin ko matagumpay. Bakit? Naihiwalay na ng rally kahapon. Nakita ng una, kinover ng media. Kahit papano, meron TV5. Pinanood ko kaninang umaga yung kay Igan, anong programa yon? Magandang Umaga Bayan. Yung basta yung sa Channel 7, pinanood ko, pinature nila. O kahit papano, napapanood na ng mga tao, hindi na lang po sa mga vlogger. Pero yung mga vlogger po, marami po nanonood eh. Malalaki rin po yung views ng mga vlogger eh. At saka nakakakuha na ng mga celebrities. Yun ang importante. Tapos, malinaw na yung panawagan. Hindi anti-corruption lang, kundi anti-BBM. Yun ang importante. Na etong grupo ni Kiko Barsaga, etong grupo ng mga taga-Raha Sulaiman, sila'y nananawagan ng totoo. Etong grupo na to ang nananawagan ng totoong panawagan ngayon. Kung merong panawagan na anti-corruption, dapat mas magandang panawagan anti-BBM, di ba? Okay. Kaya na-establish yan ni Kiko at meron po, makikita po ng mga tao yan, ito pala ang tunay na panawagan dapat. Kasi mawawalan ngayon
Pag lumakas po itong, ganitong panawagan, mawawalan po ng taga taga-subaybay o followers itong mga dilawan na harap-harapan na ang lalaki na ninanakaw sa flood control, pero ang sinisigaw pa rin ikulong si Sara Duterte pa rin. Makikita po yung kaepokritohan nitong mga dilawan. Unti-unti. Kaya maganda yun kasi siyempre utak mayaman niya si Kiko Barsaga, milyonaryo din yan eh. Siya lang po makakaisip na bulabugin natin tong mga taga Forbes Park. Pag nabulabog yung mga yan, mabubuisit na yan sa mga magnanakaw na nakatira dyan. Buisit kayo. Ang ganda-ganda ng buhay namin dito. Papasok kayo rito mga magnanakaw kayo tapos dahil sa inyo nabubulabog kami. Alam nyo, kinatatakot ko lang kagabi. Pag meron yung mga batang yung mga batang itiman, 'di ba? Yun yung problema nung September 21 eh. Nanawagan tong Keiko D, yung apo ni Cory. Kala mo lider-lideran eh. Putya, nung nagkagulo hindi na nagpapa-interview eh. Nung nambato na yung mga inimbita niya, hindi na nagpapa-interview eh. O, ikaw ba leader, Keiko D? O, yung apo ni Cory. Ba't natahimik ka bigla? Nung nanggulo na yung mga inimbita mo sa Luneta. Ay, nung umambo na po, tigil na po ako. Hindi, mahirap na po. Kasi, pawis na ako, pagod na pagod. Hindi po ako napagod sa rally, tatayo ka lang naman eh. Napagod po ako, papunta po dun sa rally. Akyat panaog ka dun sa mga hagdan ng MRT. Yung, siyempre po pwesto ka eh. Wala pa namang media at saka nung una, panay pulis pa lang eh. So dito muna ako nakapwesto sa may bus lane. Yung istasyon ng bus. Panik-panaog ako. Doon po ako napagod. Ay, hindi po. Okay naman, Ma'am Crazy. Tama po. Yun lang po ang reaction ng mga tao kasi akala nila hindi aalis sa Raha Sulaiman. Alam po ng mga vlogger yun na magmamarcha mula Raha Sulaiman eh. Umaga pa lang alam na eh. Kaya lang nagtaka ko, baka nga na yung nilito lang nila yung mga pulis. Pero doon po talaga kasi sabi nga ng mga nakatambay na sa Forbes Park, ay dito yung panawagan kaya dito kami nagpunta eh. Ayun pang isa pala. Karamihan ng dumiretso sa Forbes Park, not necessarily Duterte. No? Anti-Marcos sila. Eto, kaya nakukuha natin yung mga anti-Marcos eh. Kasi yung mga dilawan, kunwa-kunwaring anti-corruption pero hindi anti-Marcos. Yung mga matatalino po na kahit na dilawan sila, mamomblema sa panawagan eh. Bakit tayo anti-corruption tayo pero hindi tayo anti-Marcos? 'Di ba? Yun ang maganda diyan sa rally ni Kiko. Una, nakakabuo tayo kasi sa totoo po, ito lang po yung grupo na wala talagang kinikilalang isang leader. Yung grupo ng mga Duterte sa mga rally. Walang nakikilalang leader at least ngayon sa media. Maring tayo, kilala natin. Halimbawa, Maisog. Grupo yan nila Vic Rodriguez, di ba? O yung grupo nila ng mga retired general, may grupo rin sila. Sila Pokis. O yung mga grupo ni iba-ibang grupo eh. May grupo sila, anong pangalan nito? Si Kapitan Dado. May grupo yung mga Muslim. Tapos grupo nila ng Maisog. Grupo ng mga iba-iba eh, 'di ba? Tapos hindi known
At least ngayon meron ng umuusbong na kaya niyang mag-unite ng lahat ng grupo na 'to. Malinaw kasi yung panawagan ni Kiko Pangilinan, eh. Kiko Pangilinan, Kiko Barsaga. Ang linaw ng kanyang panawagan na ito ang ugat ng 'to, si Saldico tsaka si Martin Romualdez tsaka yung pinsan niya na si BBM. Kaya anti-BBM yung rally kasi hindi naman magaganap. Yun po ang pinakatama, eh. Ang problema ng mga dilawan at kakamping, hindi sila maging anti-Marcos kasi mas malaya sila kay Marcos kaysa pag si Inday ang nakaupo. O, mas willing sila na Marcos na lang kaysa Duterte. Kaya sa pamimili, ayaw din nilang bumagsak si Marcos, eh. Kasi pag bumagsak si Marcos, kaya hilaw na hilaw yung kanilang panawagan, eh. Ganon din yung mga makakaliwa. Ngayon lang po sila hindi na nawagan na ibagsak. Buhat nung naging tao ko, putya, ibagsak ibagsak ang rehimeng US Marcos. Ibagsak ang rehimeng US Aquino. Ibagsak ang rehimeng US Ramos. Ibagsak ang rehimeng US Estrada. Ibagsak ang rehimeng US Arroyo. Ibagsak ang rehimeng US Aquino. Ibagsak ang rehimeng US Duterte. Ay, hindi pala. Tinanggal nila US. Duterte. Eto, walang ibagsak ang Marcos. Kakaiba. Di ba? Kakaiba talaga. Kaya sabi ko nga, maganda yung papel ni Kiko, eh. Parang ano siya, eh. Hindi si Ka Eric, isa rin nga si Ka Eric sa leader ng mga hiwa-hiwalay na grupo, 'di ba? 'Di ba si Ka Eric naroon sa may tapat ng Robinson nung rally no September 21. Tapos may nagrarally dito sa may Camp Aguinaldo. May nagrarally doon sa pare-parehong dikit kay Duterte. May nagrarally din sa Liwasang Bonifacio. Dati na si Ka Eric, eh. Ngayon, etong lahat ng grupo na yan, supported si Kiko Pangilinan, si Kiko Barsaga. 'Di ba? Kaya maganda, eh. Hindi sila nagsusuportahan dati, pero lahat sila sinusuportahan nila si Kiko Barsaga. Nagiging unifying factor si Kiko Barsaga. Maring hindi sila believe kay Kiko Barsaga. Kaya lang, wala tayong magagawa, eh. Mas katanggap-tanggap si Kiko Barsaga ng mga younger generation, yung mga Gen Z na tinatawag. One Sambayanan. Wala po, hindi po totoo yung grupo na One Sambayanan. Okay, kanina rin po, nagkaroon po ng tinatawag nating press conference yung ICI. At lumilinaw po yung direksyon nila, no? Ang direksyon po nila, iimbestigahan po nila mula baba, papunta sa taas. Sabi ko, 8,000 eh. Iniisip-isip ko lang, ha. Tapos kinopo nila, hindi 8,000, 421 something, basta 400 plus. 400 plus daw ay pinaghinala ang Ghost Project. So alam na raw nila yung gagawin nila, uunahin nila yung Ghost Project, 421. Sabi ko, ang dami pa rin nun. Kung ako magsasuggest, kung ako lang po magsasuggest, sundan nyo na yung natumbok na ng Senado. 'Di ba? Unahin nyo na yung malalaki. 2 pangalan lang naman yung malaki. Saldico at Martin Romualdez. Natumbok na, eh. Susundan nyo na lang yung investigasyon
yung tinuturo nila Diskaya. Unahin niyo na yun kaysa magsisimula kayo 421 na kaso. Eto dalawa lang. Dalawa lang muna yung tututukan niyo. Alam po ninyo, no? Sa ICI, kung talagang gusto ninyo, hindi lang po yung manlito o yung ano lang, yung para lang masabi. Ang ICI kasi sa tingin ko, para lang may duplication na po yan eh. Duplication din po yan ng mga trabaho ng iba eh. Pagkatapos nila imbestigahan, saan nila dadalhin? Sa ombudsman din. Ombudsman pa rin na magsabi kung sasampahan ng kaso o hindi. Kaya dinagdagan mo lang eh. Ito pong ICI, kaya po tinayo yan. Para lang po masabi na may ginagawa ang gobyerno ni Marcos. Tanggalin mo yan. Ano na dapat ang panawagan ngayon? BBM. July pa sinabi mo na maraming malaki ang ninakaw. Maraming ghost project. Sino na napakulong mo? Dahil nagtayo sila ng ICI, wala ngayon nananawagan ng sino na nakakulong. Tanggalin mo yung ICI. Mukhang inutil ang Pangulo. Bakit? Nagdurog pa siya ng semento eh. 'Di ba? Pinakita niya pa, ito yung mga ghost project. Pero wala pa rin nakukulong. O ano, titingin natin sa kanya, inutil. Pero dahil nagtayo siya ng ICI, na wala pa rin namang napapakulong, mukha siyang may ginagawa. Pero actually, wala talagang nangyayari. Sasabihin, ganyan ang due process eh. Tanggalin niya ICI. Idiretso niyo sa due process. Kung hindi nyo tinanggal yan, pinagpatuloy lang yung Blue Ribbon kasi wala namang ICI na ikakatwiran sila. Blue Ribbon na lang. Nakaabante na tayo. Tapos magre-recommenda yung Blue Ribbon na demanda tong mga to. Tapos. Kayo pa ang nagpa-delay. Yung ICI, dinidelay lang niya yung pagbibigay ng hustisya. Biruin nyo ang sinabi ngayon sa hearing. Marami silang sinabi pero ito lang yung pinaka dapat na importante. Ang pag-iimbestiga raw nila from bottom to up. Bottom, mula sa baba. Unahin daw nila yung mga ano. O di 421 kaso yung iimbestigahan nyo. Kung sinimulan nyo kay Martin tsaka kay Saldico, pag napakulong nyo yan, madali na po yung baba. Mahihina din eh. Baba kayo. May layer dito na magpoprotekta. Poprotektahan, pabattle nyo yun. Di ba? Nasa baba kayo nagsimula. Tapos may layer dyan na nagpoprotekta sa baba. Aakyatin nyo yan. Tapos may layer na naman na nagpoprotekta dito sa inakyat nyo. May layer uli. Unahin nyo yung pinaka. Wala na silang layer lahat. Pwede na silang pabagsakin. Yun ay kung gusto talaga nilang malutas. Pero kung ang gusto lang nila patagalin lang, baka yung mga galit ng tao ay mawala na. Kaya kita nyo, ititigil na ng dalawa na lang daw. Hinahanap na lang si Gutesa. Ititigil na ni Raffy Tulfo para magsimula ng panibago. Farm to market road na naman. O magagalit na naman tayo. Matatabunan na to. Ang laki po ng pera rito eh. Ang laki po ng perang ginastos natin sa flood control. Ang laki po na ninakaw nila dyan. Nag-expect lang po sila na yung ICI, pandelay lang para may katwiran sila. Hintayin natin yung ICI. Sabihin lang ng mga yan. Hintayin lang natin yung ICI. Kasi diyan nakabatay. Teka lang mga kapatid ha. Si R lang po ako. Saglit lang. Wiwi lang to. Okay, bago tayo pumunta sa question and answer portion. Tagumpay po yung kay Kiko Barsaga, Forbes Park Rally. Yun na nga, no? Kasi una, naliligalig na natin sila. Ikalawa, nagkakaroon tayo ng
unifying leader sa katauhan ni Kiko Barsaga. At ikatlo, siyempre, naihiwalay po natin yung mga panawagan na walang kwentang panawagan at yung totoong panawagan, no, para ngayon. Yung anti-corruption na panawagan ay walang silbi kung hindi ka mag-a-anti-BBM. Yun yung mensahe nito, no? Anti-BBM lang po ang tunay na panawagan sa anti-corruption. Kasi ang totoo lang, ang ugat talaga ng korupsyon, yung pag-aalaw ni BBM dito sa kanyang pinsan at sa alipores ng kanyang pinsan na si Saldico na manalasa ng manalasa. And the rest, yung mga bataan na nila. Okay, so sa madaling salita, para ka naglalaba, yung September 21, naglaba tayo. Kaya ang sama ng dating kahit marami pong dumalo sa mga rally kasi parang naglaba tayo pero halo-halo yung puti at dekolor. Kaya nangyari, namantsahan po yung mga puti. Ito po, ang ginawa ni Barsaga at saka nung rally kahapon mula po dun sa may plaza, ano na nga yun? Anong plaza na Plaza Raha Sulaiman, ay nangangahulugan po yan na inihiwalay na po natin. Kung naglalaba tayo, inihiwalay na yung puti sa dekolor. Inihiwalay na po natin yung tunay na rally, tunay na panawagan ng pagbabago at kunwari ang panawagan. Nakita po ninyo yung mga nananawagan po, sila De Lima, sila mas galit pa eh. Mas galit na galit pa po si De Lima sa hindi pag-attend ni BP Sara kaysa po sa pagnanakaw na bilyon-bilyon ni Saldi at saka ni Martin Romualdez na inaalaw po ng ating presidente. Nakita nyo po, yan ang mga leader ng Dilawan. Mas galit pa dun. Tanong, nasan si BP Sara nung gusto nilang patinin? Naroon po sa mga nalindol sa Pogo. Bogo City. 'Di ba? Kaya ano po 'yan, maganda po, nahihiwalay. Kung gusto nyo talaga ng tunay na pagbabago, ito yung sasamahan ninyong grupo. Yung mga grupo na sumusuporta kay Kiko Barsaga. Pero kung gusto ninyo na mag-ano lang, bumanat lang sa mga Duterte, kada merong rally laban sa korupsyon, gusto nyo lang bumanat sa mga Duterte kahit wala silang kinalaman sa korupsyon, eh diyan kayo sumali kala De Lima, kala Tabingi, kay Shell Oyabak at kay Vice Oyabak. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong mga magtanong, pwede po kayong magbigay